Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, nakita po natin na nag-iikot po ang tatlong senador. Si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at si Senator Robin Hood Padilla. Silang tatlo po ang talagang napagkikita po dito po sa Calamidad sa ngayon. Kaya po hinahanap po ng taong bayan, nasaan po ang 24 na senador? Bakit tatlo lang po ang napagkikita dito po sa agarang pagtulong, lalong-lalo po sa Cebu, mga kababayan? Nasaan po ang tinatawag na 21 senador? Nasaan po kayo? 21 senador. At lalong-lalo po, nasaan po ang mga nasa House of Representatives? Mga kabayan, nasaan po ang 300 plus? Hindi bababa sa 318 na mga congressman at party list representative. Nasaan po ang maiingay na congressman, maiingay na party list? Lalong-lalo po sa pamumulitika at sa issue po ng korupsyon. Nasaan po ang mga ninakaw ninyo umano? Hindi nyo ba itutulong ito sa taong bayan? Magsilabas naman kayo, mga hayop kayo umano. Hindi kaya? Pakinggan po natin at panoorin po natin ang mga senador po na nag-iikot po katulad po nila Senator Go at Senator De La Rosa at Robin Hood Padilla. Pakinggan po natin ito mga katambay at panoorin. Inyo lang po sa inyong tanan, tabangan nato ang Visayas, tabangan nato ang Cebu, Leyte, ug tanan pa ang mga biktima. Abot po lahat yung bahay na yun. Hanggang doon sa fence nila. Ito. Opo. Mas mataas sila eh. Saan po yung may namatay? One of these families here. Yan po mga kabayan. Inabot po lahat yung bahay na yun. Hanggang doon sa fence nila. Ito. Yung fence, Opo. mas mataas sila eh. That's another. So, konti na lang. Yan po mga tambay at magkakasama po sila Robin, si Bongo at si Bato mga tambay. Ito pa po yung mga tulong na pinahatid po nila sa ating mga kababayan. At hindi lang po sila sa Cebu nag-iikot mga tambay. Sa lahat po halos na naapektuhan po ng malakas na bagyo at pagbaha mga kababayan. Ito pa po ang mga tulong po nila na dinadala po sa ating pong mga kababayan. Ito po si Senator Bato. Yan po mga kabayan, ang mga tulong po na dinala po ni Senator Bato de la Rosa at ang kanya pong pagtutok at makatulong po kahit papaano sa ating mga kababayan sa mga nasalanta po ng matinding bagyo at pagbaha po katulad ni Tino po mga tambay. Yan po si Senator Bato de la Rosa. May dala po siyang truck at talagang namamahagi po mga kababayan. Kaya nga po tinatanong po natin, nasaan po ang napakarami rin pong senador? Nasaan po ang 21 mga kababayan? Hindi ba sila lalabas ng kanilang mga lungga? Ito na naman po si Senator Bongo mga kababayan. Yan po si Senator Bongo. Yang kaganapan po mga kababayan. At direkta niya pong pinamimigay din po sa tao ang kanya pong tulong. Kaya po na wala pong kasamang mga media mga tambay. Wala pong media na talagang yan po ay binabalita po sa mainstream media. Makikita lang po natin yan halos sa social media mga kababayan. Yan po ang pilit nilang pinababagsak mga kababayan. Pilit na ginagawa po ng sari-saring issue at anomalya. Samantalang yung magagaling na sinasabi nila na sila'y ubod ng galing. Mga kabayan, napagkikita po ba ng mga Pilipino ngayon, lalo-lalo po sa ganitong napakabigat na pinagdadaanan po natin, mga trahedya, ay sila po ay tuloy-tuloy lang po ang batikos at pamumulitika. Hindi po ba? Lahat po ay kumikilos po
ang Office of the Vice President, ang Davao City, ay nahandyan na rin po ang tulong ng Davao City, mga kabayan. At ang Office of the Vice President, syempre po, hindi naman po mawawala yan. Lagi po nangunguna yan sa sakuna. At yung suporta po, ito naman po yung naano na po natin yan, yung tulong po ng Davao City, mga kababayan. Ito po yung sa Office of the Vice President na iano na po natin. Ito po, yan po yung kanyang truck naman po. Noong nakaraang araw po yan. Ipinakita na po natin yan. Binalikta na ulan po natin ang dumarating pong suporta sa mga pinupolitika po nila at pilit pong pinababagsak. Hindi po ba, mga kabayan? At syempre po, hindi naman po magpapatalo dyan ang buong ang Davao City, mga katambay. Nahandyan din po ang suporta ng Davao City, mga kababayan. Ito po, na-vlog na po natin ito pero ibalik tanaw po natin. Ayan po, truck po. Truck po ang pinadala po ng Davao para po tulong po sa Bagyong Tino, mga kababayan. At yan po yung magpapatuloy po ng magpapatuloy. Ang nakakalungkot lang po, mga tambay, ang response po ng pamahalaan natin ay napakabagal. Ubod po ng bagal sa sakuna. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang lahat po kumikilos. Magmula po sa LGUs, mga men in uniform natin at lahat po ng gabinete ng ating gobyerno ay pinakikilos po, mga kababayan, para po sa agarang pagtulong sa ating mga kababayan. At syempre po, masolusyonan agad ang problema ng ating mga kababayan. Pero ito nga po, hinahanap po natin itong mga tao na ito, mga kabayan. Ito po, yung sinasabi ng ating vlogger na makabayan. Mga uri ng buwaya sa Pilipinas. Una, Crocodylus contracturus. Ito yung buwayang malakas sa mga substandard at ghost projects. Pangalawa, Crocodylus dpwhus. Ito yung buwayang malakas kumuha ng kickback at porsyento mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pangatlo, Crocodylus congressmanus. Ito naman yung pinakamaraming uri ng buhaya na matatagpuan mo sa Pilipinas na tinatawag ding Mr. Chair. At ang pang-apat, Crocodylus tambaluslos. Ito naman yung pinaniniwala ang pinakamalaking buhaya na makikita mo sa Pilipinas. Mga uri. Yan po, mga tambay, kulang po yan. Wala po yung mga buhaya sa Malacanang. Hindi po nabanggit ng ating kababayan. Meron daw pong palakapa ron. May palakapa raw po doon, mga tambay, sa Malacanang. Hindi lang daw po buhaya. Parang meron po ako nabasa sa ating subscribers na natawag po dyan sa Malacanang daw po. Kay Jemeng at Jemeng, ano po sinasabi ni at Jemeng? Ang tawag daw po sa klase ng buhaya sa Malacanang, katulad po daw ni si Marcos Jr. Crocodylus Bangaglus. At yung asawa naman daw po ay si Butod Lisa Tanas Luz Palakakus. Yan daw po yung mga buhaya at palakaraw sa Malacanang. Natawa ko rito kay at Jemeng. Pinangalanan niya po ang buhaya at palaka sa Malacanang. Si Crocodylus Bangagnus. Si Bangaglus. Ibang klasika. Yan po, mga kababayan. Natawa lang po ako sa ating kababayan at nabigyan niya po ng pangalan ang mga buhaya at palaka sa Malacanang. Thank you sa iyo, kabayan. At syempre po, mga kabayan, yan po ang nakita po natin. Ilang araw na po kaganapan nung tumama po ang Bagyong Tino. Pero nakita lang po natin mga lingkod bayan sa ating bansa. 24 na senador, 3 senador pa lang po nag-iikot sa mga nasalanta at naapektuhan po ng malawakang pagbaha at sinira po ang ating mga ari-arian ni Tino, mga katambay. At wala pa rin po tayo nakikitang mga congressman at mga party list na umiikot po at nagdadala po ng personal na tulong
sa kabila po na napakarami po nilang pinagnanakaw umano sa ating pera, sa ating buwis. Napakarami po nilang pinagnanakaw umano. Grabe po, bilyon-bilyon, daan-daang bilyon po ang mga pinaghati-hatian po ng mga demonyong magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Pero hindi mo po mapagkikita ang mga demonyong magnanakaw umano sa ating bansa. Nakita po natin, nananahimik po sila. Mga kabayan, wala ka nakita na grupo na mga quadcom, tuadcom, at kung ano-anong mga com na tinatawag nila. Hindi po ba? At ang pinakamagaling po na magpamigay ng ayuda, yung dating speaker na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at lalong-lalo po sila Saldico at lahat po ng nasaan na po ang isang damukal na ayuda na tinatawag po nila. Meron pang mga tupad-tupad at kung ano-anong maayuda na pinamigay po nila na walang sakuna. Nung bago po maghalalan, isang damukal po na ayuda ang pinamimigay po ng mga demonyong magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Pero ngayon, nakakita po ba tayo ng mga politiko na nagpapamigay po ng direktang ayuda ngayon sa mga nasalanta ng kalamidad, lindol, bagyo at pagbaha, mga kabayan? Ganyan po kawawalang hiya at kadidemonyo po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kung kailan po may sakuna, hindi mo makita ang mga pagmumuka ng mga hayop na ito umano. Hindi po ba? Pero pagkadating po ng halalan, mapagkikita mo ang mga pagbumuka po ng mga demonyong yan umano. Para po bilhin ang boto natin at muli na naman silang manalo. At gagamit na naman po ng mga ayuda, kuno. Pero pagka ganyan sakuna, mga kabayan, mga nagtatago ang mga halimaw. Hindi po ba? Yung iba nagbabakasyon pa, sitting pretty ang mga demonyo umano. Kaya nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Kasalanan din po natin dahil po tayo po, karamihan po sa atin ay nabibili po ang ating prinsipyo dahil sa kakarampot na pera. Hindi po ba? At kasalanan din po ng gobyerno. Dahil ang gobyerno po, lalong-lalo po pagka masama ang nakaupo, ay nagiging greedy, sakim sa kapangyarihan. At lahat po ay nagagawa nila. Hindi po ba? Gamit pa ang COMELEC para manalo sila umano. Ganyan po kawawalang hiya po ngayon ang nanunungkulan sa ating bansa. Grabe po, systematic na syndicate o sindikato na po ang ginawa po sa ating bansa. Kaya po nakakalungkot, ilang araw na po, mga kababayan, ang paghihirap po ng ating mga kababayan sa Bisaya, hindi lang po sa Cebu, halos sa napakalaking porsyento po ng Bisaya ang naapektuhan. Pero tatatlong senador pa lang ang napagkikita natin, mga kababayan. Nasaan na po ang iba? Lalong-lalo po ang nasa House of Representatives. Nasaan na po kaya? Lalong-lalo po ang Makabayan Black na puro pamumulitika. Nasaan na kaya ang sinasabi nilang makabayan? Tumutulong po ba ang mga hayop na yan? Ang mga demonyong yan umano? Ay tumutulong po ba yan, mga kabayan? Sige nga. Nagtatanong lang po si Kamanong. At syempre po, ang lahat ng uri ng buhaya sa Pilipinas, nasaan kaya ngayon, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po, mga kababayan. Maraming salamat po, lalong-lalo po sa tatlong senador po natin na talagang tuspusan po ang pag-iikot at pagdala po ng tulong sa abot kaya po ng kanilang magagawa. Sige, salamat po Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at syempre po Senator Robin Hood Padilla. Thank you po sa inyo. Sana po ay tularan po at sundan po kayo. Kailangan po ng tulong ng Bisaya, lalong-lalo po ng Cebu. 24 na senador at 318. Hindi po hihigit sa 318 ang House of Representatives kasama po ang mga party list. Sana naman ang mga buhaya at mga magnanakaw sa ating bansa ay makonsensya naman kayo sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Mga hayop kayo umano. Hindi po ba, mga kabayan? Thank you po sa nagusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok.
At sa ating pong mga subscribers, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung pag-iingat po sa ating bansa ay isama po natin sa dalangin na matapos na po at mawakasan na po ang mga kademonyohan at kawalanghyan ng mga tao pong nagpapahirap sa ating bansa. Matapos na po sana sa lalong mabilis at mapalitan na po ng matinong lingkod bayan. At ang panalangin din po natin mga tambay sa ating pong Vice President at sa dating Pangulong Duterte at sa kanya pong buong sambahanan na sila po'y maingatan at mailayo sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na rin po siya sa lalong mabilis. At syempre po ang dasal po natin sa ating pamilya at sa ating buong sambahanan at sa ating mga sarili na tayo rin po ay maingatan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po kayo. At konting tiis lang po. Hindi naman po sila forever sa kanila pong kinalalagyan. May katapusan din po ang mga hayop na yan, mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.